Pinagtulungan ni na Rafael at ng kanyang kabit na palayasin ako sa kumpanyang ako mismo ang palihim na nagpatayo sa pag-aakalang isa lamang akong mahinang may bahay. Hindi nila alam na ang Elena na binalasubas nila ay ang makapangyarihang si Isabela Montoya, ang tunay na may-ari ng bawat sentimong ipinagmamalaki nila. Ngayong pipirmahan na ni Rafael ang kanyang sariling kamatayan sa negosyo. Handa na ba siyang matuklasan na ang asawang itinapon niya ay ang reynang wawasak sa kanyang buong mundo? Ang samyo ng paboritong kare-kare ni Rafael ang unang bumati sa kanya pagpasok sa kanilang penthouse. Agad na sumilay ang isang munting ngiti sa mga labi ni Elena habang hinahalo ang sarsa. Maingat na tinitiyak na nasa tamang lapot ito tulad ng kung paano ito gusto ng kanyang asawa. 10 taon, 1 dekada na pala silang magkasama. Parang kailan lang nang nagsisimula pa lang sila sa isang maliit na apartment sa Quezon City, kung saan ang tanging yaman nila ay ang mga pangarap at ang pagmamahal sa isa't isa. Napatingin siya sa paligid. Ang malawak na penthouse na tanaw ang nagkikislapang mga ilaw ng Makati, ang mga mamahaling muebles, ang mga painting na nakasabit sa dingding. Lahat ng ito ay bunga ng kanilang pagsisikap, ng kanyang pagsisikap. Ngunit para kay Elena, ang mga material na bagay na ito ay palamuti lamang. Ang tunay na yaman para sa kanya ay ang makitang masaya at kontento si Rafael. Inayos niya ang 2 kandila sa gitna ng kanilang hapag-kainan. Pinatay niya ang mga pangunahing ilaw at hinayaang ang liwanag ng mga kandila at ang mga ilaw mula sa syudad ang magbigay tanglaw sa kanilang munting selebrasyon. Ito ang salitang laging nasa isip niya. Kailangan maging perpekto ang lahat ngayong gabi. Ilang linggo na rin kasing malamig ang pakikitungo ni Rafael. Laging abala sa trabaho, laging pagod pag-uwi, at kung minsan ay hindi na umuuwi dahil sa mga urgent meetings. Naiintindihan naman na niya. Ang pagpapatakbo ng De Leon Builders & Co. ay hindi biro. Kaya ngayong gabi, sa kanilang ika-10 anibersaryo, umaasa siyang maipapaalala nilang muli sa isa't isa ang apoy na minsan ay nag-alab sa kanilang mga puso. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang lumabas ng kusina. Dala ang pinakamatamis niyang ngiti. "Happy anniversary, mahal," bati niya. Nandoon si Rafael. Nakatayo sa may pinto, bitbit ang kanyang leather briefcase. Tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay tila hindi siya nakikita. Walang emosyon, walang init. "You cooked," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pagkilala lang sa halatang katotohanan. "Of course, paborito mo," masiglang sagot ni Elena. Pilit na iwinawak si ang kaba na nagsisimulang kumalat sa kanyang dibdib. Naglakad si Rafael palapit sa kanya. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang coat, isang maliit na kahon na nababalot sa asul na papel. "Happy anniversary," sabi nito sa tonong walang buhay. Binuksan ni Elena ang regalo, isang kumikinang na diamond necklace. Napakaganda, napakamahal. Ngunit habang hawak niya ito, pakiramdam niya ay may yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Ito ay isang regalo, ngunit hindi ito nagmula sa puso. Isinabit ni Rafael ang kwintas sa kanyang leeg. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay saglit at malamig, na tila ba napipilitan lamang. "Salamat, mahal. Ang ganda," sabi niya. Kahit ang puso niya ay nagsisimula ng manikip. Umupo sila sa hapagkainan, tahimik. Ang maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Sinubukan ni Elena na magsimula ng usapan. Tinanong niya ang tungkol sa trabaho nito, sa mga bagong proyekto. Ngunit ang mga sagot ni Rafael ay puro matitipid na, "Okay lang, ayos naman," at "same old thing." Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang hapunan, biglang ibinaba ni Rafael ang kanyang mga kubyertos. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase, isang makapal na folder na kulay brown. Inilapag niya ito sa mesa
at marahang itinulak palapit sa kanya. Ang tunog ng pag-slide ng folder sa makinis na kahoy ng mesa ay tila isang nakabibinging ingay sa katahimikan ng silid. Ano to? Tanong ni Elena. Ang kanyang nangiti ay tuluyan ng naglaho. Tinitigan siya ni Rafael at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang isang emosyon sa mga mata nito. Lamig. Isang nakakapanindig balahibong lamig. Ayoko na, Elena, deklara nito. Ang bawat salita ay tila isang punyal na itinirak sa kanyang puso. Let's end this. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang buksan niya ang folder. Ang mga unang salita na sumalubong sa kanya ay petition for annulment. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nakasaad doon na isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa kanilang mga ari-arian. Ang penthouse, ang mga sasakyan, ang mga bank account, at higit sa lahat, ang kanyang shares sa De Leon Builders & Co. Kapalit ng mabilis at tahimik na paghihiwalay, lalabas siya sa buhay na ito na walang-wala, tulad noong una silang nagkakilala. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibigkas. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkalito. 10 taon, Rafa. 10 taon. Ganito na lang ba yon? Hindi sumagot si Rafael. Umiwas ito ng tingin at sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Nakita ni Elena ang pangalan, Cassandra. May kasamang 3 heart emoji at ang mensahe sa ilalim nito, tapos na ba? I'm waiting, my love. Doon gumuho ang mundo ni Elena. Hindi lang ito pagod. Hindi lang ito problema sa trabaho. May iba na. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitiwala, ang pagmamahal na ibinuhos niya sa loob ng 10 taon, lahat ay nawalan ng halaga sa isang iglap. Tumayo si Rafael, inayos ang kanyang damit, na tila ba walang nangyari. Pirmahan mo na yan, Elena, para matapos na tayo. Para sa ikakatahimik nating lahat. Hindi makapagsalita si Elena. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang paghinga. Nakatingin lang siya sa mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay, ang lalaking hindi niya na ngayon makilala. Naglakad na si Rafael patungo sa pinto, ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Umalis ka na bukas ng umaga. Dito natitira si Cassie. Nang magsara ang pinto, tila ba sinipsip din nito ang lahat ng hangin sa loob ng penthouse. Naiwan si Elena sa isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng mahinang pagpitik ng mga kandilang unti-unti nang nauupos sa kanilang hapagkainan. Ang pagkain ay lumamig na. Ang alak sa mga kopita ay hindi nagalaw. Ang paraisong pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 10 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo roon, tulala. Ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang malupit na ritornelo ng pagtataksil. Ayoko na, Elena. Dito natitira si Cassie. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Doon niya lang napansin na kanina pa pala siya umiiyak. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga saksing pipi sa pagkawasak ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanilang silid tulugan. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Dinala siya sa lugar na dati ay kanlungan ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayoy isa ng malamig at walang kaluluwang espasyo. Binuksan niya ang walk-in closet. Nandoon pa ang mga damit ni Rafael, nakaayos ayon sa kulay, plantsado at handang isuot. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang mga simpleng bestida at blusa. Isang stark na paalala kung gaano nakalayo ang narating ng kanilang mga mundo. Walang pag-iisip. Sinimulan niyang kunin ang kanyang mga damit. Wala siyang dalang maleta. Basta na lang niya inilapag ang mga ito sa ibabaw ng kama,
isa-isa na parang isang robot na sumusunod sa isang programang hindi niya maintindihan. Bawat damit ay may dalang alaala. Ang bestidang suot niya nung unang beses silang kumain sa isang mamahaling restaurant. Ang blusang regalo nito noong nakuha nila ang kanilang unang malaking kontrata. Ang bawat piraso ng tela ay tila may tinig, bumubulong ng mga pangakong ngayon ay napako na. Sa kanyang pagmamadali, nasagi ng kanyang siko ang isang bagay sa kanyang bedside table. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Napayuko siya at nakita ang kanilang wedding picture, basag ang salamin, at nakakalat ang maliliit na piraso nito sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa litrato, pareho silang nakangiti. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng pagsamba. Ang mga braso nito ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Sino ang lalaking ito? Saan na siya nagpunta? Hinaplos niya ang mukha ni Rafael sa litrato. Ang lalaking pinakasalan niya ay nangakong aalagaan siya habang buhay. Ang lalaking tinulungan niyang bumangon mula sa wala. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao. At ang lalaking iyon, ang siya ring pumatay sa kanya ngayong gabi. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, matingkad at masakit. 5 taon na ang nakalipas, noong halos malugi na ang De Leon Builders & Co. Dahil sa isang palpak na proyekto. Naubos ang lahat ng kanilang ipon, naubos ang lahat ng kanilang pondo. Isang gabi, nakita niya si Rafael na nakaupo sa dilim, sapo ang kanyang ulo, talunan at walang pag-asa. Kinabukasan hindi siya pumasok sa trabaho. Lihim siyang pumunta sa Ongpin, sa isang lumang sanglaan na amoy luma at desperasyon. Sa kanyang palad, hawak niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang pares ng perlas na hikaw at kwintas, ang tanging alaalang naiwan sa kanya ng kanyang pumanaw na lola. Iyon ang huling yaman niya mula sa kanyang nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusurrender niya ito sa may-ari ng sanglaan. Ang halaga ay hindi gaanong kalaki, ngunit sapat na iyon. Sapat na para bigyan si Rafael ng isa pang pagkakataon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, iniabot niya ang sobrang puno ng pera kay Rafael. Para sa pangarap natin, bulong niya. Niyakap siya nito ng mahigpit at sa gitna ng mga luha nito, nangako ito sa kanya ng buong mundo. Ngayon, habang nakatitig sa basag na litrato, napagtanto niya, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buong pagkatao. At ang kapalit ay isang malamig na penthouse, isang diamond necklace na walang pagmamahal, at isang utos na lisanin ng buhay na siya mismo ang tumulong magtayo. Napahagulhol siya. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay sinasalamin ng mga pader ng malaking silid. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang nagbago. Ang matinding pighati ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang umuusbong na damdamin, galit. Isang malamig at matalas na galit. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may magulong buhok, may namumugtong mga mata, at may mga bahid ng luha sa pisngi. Isang babaeng talunan, isang babaeng kawawa. Hindi. Mariin niyang bulong sa kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang kilos ng pagsuko, kundi isang kilos ng pagpapasya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay nagsimulang tumigas. May naalala siya. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng kanilang kama hanggang sa mahawakan niya ang isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng ilang mga lumang sulat at litrato, ay isang lumang modelo ng telepono at isang SIM card na nakabalot sa plastic. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay dahil na sa ibang dahilan. Kinuha niya ang SIM card at maingat na inilagay sa telepono. Binuksan niya ito.
Pagkatapos ng ilang sandali, umilaw ang luma nitong screen na tila isang multo mula sa nakaraan. Hindi niya tiningnan ng contacts. Hindi na kailangan. May isang numero na sa ulado niya, isang numerong hindi niya kailanman nakalimutan sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang ring, 2, 3. Reyes here! Humigpit ang hawak ni Elena sa telepono. 10 taon niyang hindi narinig ang boses na yon, ngunit sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Ang boses ng taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang boses ng taong nangako na babantayan siya. Nag-atubili siya ng isang sandali at nagsalita na muli ang nasa kabilang linya. Sa pagkakataong ito ay may bahid na ng pag-aalala. Hello? Is anyone there? Huminga ng malalim si Elena. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Pinipilit na pigilan ang panginginig nito. Ben! Bulong niya. It's me. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Tila ba pinoproseso ng lalaki sa kabilang linya ang dalawang salitang yon. At nang magsalita itong muli, ang formal na tono ay ganap nang nawala, napalitan ng di maitatagong pagkabigla at pag-alala na pinaghalong-halo. Isabela? Ang tanong nito, ang pagbigkas sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang dayuhang salita na matagal nang hindi naririnig. Diyos ko, Isabela, nasaan ka? Kanina pa kita hinahanap. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Isang luha hindi na para kay Rafael, kundi para sa sarili niya. Para kay Isabela Montoya, ang babaeng akala niya ay matagal na niyang tinalikuran at ibinaon sa limot. Ngayong gabi, dahil sa isang malupit na pagtataksil, si Isabela ay muling nabuhay mula sa mga abo at hindi na siya papayag na tapak-tapakan paninuman. Pagpasok ni Rafael sa penthouse, kasama si Cassandra, isang hangin ng tagumpay ang sumalubong sa kanya. Ibang-iba sa mabigat at malungkot na katahimikang iniwan niya kanina. Ang liwanag ng mga kandila ay pinalitan ng kumikinang na ilaw mula sa mga chandelier. Ang samyo ng kare-kare ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Cassandra. Finally, home! Bulong ni Cassandra. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Rafael. Inangat niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pagnanasa at pag-aangkin. Our home. Ngumiti si Rafael. Ito na yon. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang magandang babae sa kanyang tabi, isang marangyang penthouse na pag-aari niya, at isang multimilyong kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang alaala ni Elena, ang mga luha nito, ang basag nitong boses, pilit niya iyong iwinawaksi sa isang sulok ng kanyang isipan. Si Elena ay parte ng nakaraan, isang hagdan na kinailangan niyang tapakan para marating ang tuktok. At ngayong nasa tuktok na siya, hindi na niya kailangang lumingon pa. Naglakad si Cassandra patungo sa walk-in closet. Ang kanyang mga balakang ay umuugoy sa bawat hakbang. Let's see what the saint left behind, sabi niya na may halong pang-uuyam. Sinundan siya ni Rafael, isang baso ng champagne ang hawak sa kamay. Pinanood niya habang binubuksan ni Cassandra ang aparador ni Elena. Isa-isa nitong inilabas ang mga damit. Mga simpleng bestida, mga blusang may bulaklak, mga pantalon na may konserbatibong hiwa. My God, Rafa, her clothes are so pathetic, sabi ni Cassandra. Iwinawas-siwas ang isang bestidang kulay beige. Parang pangmanang. How did you even stand looking at this for 10 years? Hinagis niya ang damit sa sahig na parang isang maruming basahan. Kinuha niya ang isa pa, isang mamahaling blusa na regalo ni Rafael, at ipinatong sa kanyang katawan. This one's not so bad, pero it looks better on me, don't you think? Tumawa si Rafael, kahit para siyang nakaramdam ng isang munting kirot sa dibdib, isang multo ng 10 taon
na pilit niyang iwinawaksi. Everything looks better on you, Cassie. Tama, sagot nito at naglakad palapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang mukha. This is an upgrade? I am your upgrade. Tandaan mo yan? Mayroong kakaibang kislap sa mga mata ni Cassandra. Isang kislap na hindi lang basta pagmamahal o pagnanasa. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matindi. Isang bagay na halos katulad ng paghihiganti. Habang nakatitig siya sa mga mata nito, isang alaala mula sa malayong nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. 10 taon na ang nakalipas. Pareho pa silang mga bata, parehong naghihirap, parehong nangangarap, makaahon sa hirap. Magkasintahan sila noon, si Rafael at si Cassandra. Ang kanilang mundo ay isang maliit at masikip na apartment sa Tondo, kung saan ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan at ang walang katapusang pangarap. Hanggang sa isang araw, nakilala niya si Elena Santos sa isang maliit na coffee shop. Simple, tahimik, at may malungkot na mga mata. Nalaman niyang ulila na ito at may kaunting naipon mula sa mga magulang. Nakita ni Rafael ang isang pagkakataon, isang mas madaling daan patungo sa kanyang mga pangarap. Isang hapon, umuwi siya sa apartment nila ni Cassandra. Habang nagluluto ito ng kanilang hapunan, tahimik siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nag-iwan ng sulat. Basta na lang siyang umalis, tinalikuran ng babaeng minsan ay pinangakuan niya ng lahat. Ang huling nakita niya ay ang likod nito na abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. Walang kamalay-malay na sa pagpihit nito, wala na siyang babalikan. Babe, you okay? Ang boses ni Cassandra ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Umiling si Rafael. Pilit nang ngumingiti. Yeah, just thinking about how far we've come. Ngumiti si Cassandra, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, how far you've come. At ngayon, it's our turn. Inilapag nito ang baso ng champagne at umupo sa tabi niya. Ang tono nito ay biglang naging seryoso. Naging businesslike. So what's the next step? Hindi pwedeng basta mo na lang siyang pinalayas. She'll sign the papers. Kumpiyansang sabi ni Rafael. Wala siyang laban. She's weak. She'll just cry for a few days and then disappear. Umiling si Cassandra. That's not enough, Rafa. Kailangan nating sementuhin ang posisyon natin. Kailangan malaman ng buong mundo na ako na ang babae sa buhay mo. At ako ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo sa pamamahala ng kumpanya. What do you have in mind? Tanong ni Rafael, ang kanyang interes ay napukaw. Let's call for a press conference. Mungkahi ni Cassandra, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa ambisyon. I-announce natin ang di maiiwasang pagtatapos ng kasal ninyo at ang simula ng bago nating kabanata. I will be introduced as the new Vice President for Operations. Let's give them a story. A story of love. Of finding your true equal. Kailangan nating kontrolin ang naratibo bago pa siya makagawa ng kahit anong eksena. Napaisip si Rafael, isang press conference, isang matapang na hakbang. Ngunit iyon mismo ang kailangan niya para patunayan sa lahat, lalo na sa mga elitistang kasosyo niya sa negosyo, na siya na ang hari, na kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. That's a brilliant idea, sabi niya. Hinahangaan ang talas ng isip ni Cassandra. Ngumiti ito, isang nangiting matamis, ngunit may nakatagong lason. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Hindi sapat na makuha lang natin ang kumpanya, Rafa. Kailangan nating sirain ang pangalan niya para wala na siyang babalikan. Kinabukasan, ang marangyang penthouse sa Makati ay tila isang malayong, masamang panaginip na lang. Ngayon, nakaupo si Elena sa loob ng isang malawak na opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City.
Ang mga dingding ay gawa sa salamin na nagbibigay ng walang harang na tanawin ng buong syudad. Isang tanawin na mas marangya at mas makapangyarihan kaysa sa anumang nakita niya mula sa penthouse nila ni Rafael. Ang amoy sa hangin ay pinaghalong amoy ng mamahaling leather, lumang libro at bagong timplang kape. Ang suot niyang simpleng blusa at pantalon na kinuha niya kagabi ay tila wala sa lugar sa gitna ng karangyaan ng opisina. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor sa mundong ito. 10 taon niyang tinalikuran ang lahat ng ito para sa isang simpleng buhay, para sa pag-ibig. At ngayon, napilitan siyang bumalik, dala ang isang basag na puso at isang bagong pukaw na determinasyon. Bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s ang pumasok. Meron itong kulay abong buhok sa kanyang mga sentido at suot ang isang perpektong pagkakatahi na suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-aalala na hindi maitatago. Ito, si Attorney Benigno Reyes, o Tito Ben, gaya ng tawag niya rito noong bata pa siya. Bella, sabi nito. Ang kanyang boses ay isang timpla ng ginhawa at lungkot. Hindi niya ginamit ang pangalang Elena. Sa silid na ito, siya si Isabella. Salamat sa Diyos at tumawag ka. For 10 years I've been waiting for this call. Tumayo si Elena. Ben, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Pasensya na kung... Shhh! Putol nito. Lumapit sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang mga balikat. Isang kilos na puno ng pag-aaruga. Parang isang ama. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang mahalaga ay narito ka na. Ang mahalaga ay ligtas ka. Tinitigan siya nito. He hurt you. Hindi iyon isang tanong. Tumango si Elena, hindi na napigilan ng isang luhang pumatak. He threw me away, Ben, like I was nothing. Umigting ang panga ni Ben. He is a fool, a blind and grateful fool. At malalaman niya sa lalong madaling panahon kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Inalalayan siya nitong maupo muli. Nagdala ako ng kape at nagpakuha na rin ako ng mga dokumento. Umupo si Ben sa tapat niya, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Mula sa isang briefcase, inilabas nito ang ilang makakapal at mukhang importanteng mga folder. Inilatag niya ang mga ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag ng mga folder ay may bigat. Tila ba dala nito ang bigat ng 10 taong kasinungalingan? Bella, alam kong masakit ang lahat ng ito. Panimula ni Ben sa isang malumanay, ngunit seryosong tono. Pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Hindi lang tungkol sa pagtataksil niya, kundi tungkol sa lahat ng bagay na pinaniwalaan mo sa loob ng 10 taon. Binuksan nito ang unang folder. Sa loob ay mga papeles mula sa Securities and Exchange Commission, mga incorporation papers, at mga stock certificates. Noong sinabi mo sa akin 10 taon na ang nakalipas na gusto mong tulungan ang nobyo mong magtayo ng sarili niyang kumpanya, sumunod ako, sabilin mo, at sabilin ng iyong ama. Nagtayo tayo ng isang holding company sa ilalim ng Montoya Holdings. Ang pondong ginamit para itatag ang De Leon Builders & Co. ay hindi galing sa ipon mo o sa naibenta mong alahas. It came from a trust fund your father left for you. Isang maliit na porsyento lang yon, pero sapat na para magsimula. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Aakala ko. Alam ko ang akala mo. Malungkot na sabi ni Ben. Hinayaan kitang maniwala sa gusto mong paniwalaan dahil iyon ang hiling mo. Gusto mong maramdaman niyang siya ang nagtagumpay. Pero ang katotohanan, Bella, ay ito. Itinuro niya ang isang pangalan na naka-highlight sa isa sa mga dokumento. Ang pangalan ng majority shareholder ng De Leon Builders & Co. Hindi ito Rafael De Leon. Ito ay Isabella Elena Montoya,
Isobel. The company was always yours, Bella. Every building, every project, every peso it ever earned was built on a Montoya foundation. Si Rafael, he was merely a manager, a very well-compensated manager, I might add, but he never owned anything. Ang bawat salita ni Ben ay tila isang suntok sa sikmura ni Elena. Napasandal siya sa kanyang upuan, nahihirapang huminga. Ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagmamalaki na nararamdaman niya sa tuwing may bagong proyektong nakukuha si Rafael, ang saya niya noong lumipat sila sa penthouse. Ang paniniwala niyang silang dalawa ang nagtayo ng kanilang imperyo. Lahat ay isang ilusyon na siya mismo ang gumawa. Hindi siya tinulungan ni Rafael na bumangon. Siya ang bumuhay kay Rafael. Kaya ba? Bulong niya sa sarili. Kaya ba ganoon na lang kadali para sa kanya na itapon ako? Dahil sa isip nito, wala siyang halaga. Isa lang siyang asawang walang ambag. He underestimated you, mariing sabi ni Ben. At iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngayon, gusto nilang magpatawag ng press conference. Gusto nilang sirain ang pangalan mo. Hahayaan natin sila. Napatingin si Elena kay Ben. Naguguluhan. Hahayaan? Oo, sabi ni Ben. Ang kanyang mga mata ay matalas na ngayon. Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya. Hayaan mo siyang ilabas lahat ng kanyang alas. Hayaan mo siyang magpakasasa sa kanyang tagumpay. At habang abala siya, tayo ang kikilos sa likod ng mga kurtina. We will let him dig his own grave. At pagdating ng tamang panahon, ibibigay natin sa kanya ang pala para tapusin ang hukay. Sa unang pagkakataon mula kagabi, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ni Elena. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig na resolusyon. Tumango siya. Ano ang kailangan kong gawin? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Ben. Kumuha ito ng isa pang folder, mas manipis kaysa sa mga nauna. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Elena. Sa ngayon, magtago ka muna. Magpalakas ka. Pero pagdating ng araw ng pagtutuos, sa araw na pilitin kanyang pumirma sa harap ng lahat, ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng manipis na folder. Ito ang ipapapirma mo sa kanya. Lumipas ang isang linggo. Para kay Rafael, ito ang pinakamatamis na 7 araw ng kanyang buhay. Ang press conference ay naging isang malaking tagumpay. Kinagat ng media ang kanilang kwento. Ang kwento ng isang lalaking nakakulong sa isang walang pag-ibig na kasal, na sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na kapareha sa katauhan ng isang matalino at magandang si Cassandra Morales. Si Elena ay naipinta bilang isang simpleng maybahay na hindi makasabay sa mabilis na pag-angat ng kanyang asawa. Isang malungkot na biktima ng tadhana, ngunit isang balakid sa mas malaking tagumpay. Sa loob ng De Leon Builders & Co., mabilis ang mga pagbabago. Opisyal nang ipinakilala si Cassandra bilang bagong vice-presidente. Ang kanyang larawan ay nakasabit na sa lobby, katabi ng kay Rafael. Magkasama nilang pinamunuan ang mga pulong, magkahawak kamay na nilibot ang mga construction site, at magkasamang nagdiwang kasama ang mga empleyado. Sila na ang bagong power couple ng industriya. Isang hapon, habang abala si Rafael sa pagpirma ng mga dokumento, pumasok si Cassandra sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Umupo ito sa kanyang malaking leather na upuan, itinaas ang mga paa sa ibabaw ng kanyang mesa, at umikot-ikot na parang isang reyna sa kanyang trono. Bagay sa akin ang upuan mo, mahal, sabi nito, may mapaglarong na malarong ngiti sa mga labi. Napangiti si Rafael, ngunit may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Dati, siya lang ang nakakagawa niyan. Pero iwinaksi niya ang pakiramdam. Bagay sa iyo ang lahat, Cassie. Alam ko, sagot nito.
By the way, I reviewed the projections for the Alabang project. We can do better. I'll have my revised proposal on your desk tomorrow. Tumayo ito, hinalikan siya sa pisngi, at lumabas na ng opisina. Dala-dala ang isang hangin ng awtoridad na tila ba matagal na nitong pag-aari ang lugar. Naiwan si Rafael na nakatitig sa pinto. Hinahangaan niya ang talino at ambisyon ni Cassandra. Ito ang partner na kailangan niya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin na tila ba ang kontrol ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Umiling siya at ibinalik ang atensyon sa kanyang computer. Oras na para tingnan ang kanyang mga email. Habang nag-i-scroll siya, isang particular na email ang nakakuha ng kanyang pansin. Galing ito kay Mr. David Tan, ang may-ari ng Titan Construction, isa sa kanilang pinakamalaki at pinakamatagal na kasosyo sa negosyo. Binuksan niya ito. Inaasahan ang karaniwang ulat o pagbati. Ngunit ang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Subject: Termination of Partnership. Dear Mr. De Leon, please be advised that effective immediately, Titan Construction will be terminating all existing and future partnerships with De Leon Builders & Co. This decision was made after a thorough internal review of our company's strategic priorities. We wish you well in your future endeavors. Sincerely, David Tan. Binasa niya ito ng 2 beses. 3 beses, walang emosyon, walang paliwanag. Strategic priorities? 10 taon silang magkasosyo. Sila ang pinakamalaking kliyente ng Titan. Anong nangyari? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang personal na numero ni Mr. Tan. 1 ring, 2. Sa ikatlo, isang babae ang sumagot. Ang sekretarya nito. Good afternoon, Office of Mr. Tan. This is Rafael De Leon. I need to speak with David. Marian niyang sabi. I'm sorry, Mr. De Leon, but Mr. Tan is in a meeting right now. Ang boses ng sekretarya ay magalang ngunit matigas. I don't care. Tell him it's urgent. This is about the email he sent. He left specific instructions, sir. He said you would call. He asked me to relay the message that the decision is final and non-negotiable. What? Sigaw ni Rafael, hindi na napigilan ng sarili. Just tell him to call me back. I will relay your message, sir. Thank you. At ibinaba na nito ang telepono. Napahampas si Rafael sa kanyang mesa. Ang lalaking dati ay hindi makapaghintay. Nasagutin ang tawag niya ay ayaw na siyang kausapin. Pakiramdam niya ay may isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pakiramdam niya, hinahamon ng kanyang kapangyarihan. Sa sumunod na mga araw, ang pakiramdam na yon ay lalong lumala. Sa isang pulong ng board, ipinipresenta niya ang mga bagong plano para sa kumpanya, kasama si Cassandra sa kanyang tabi. Karamihan sa mga miyembro ng board ay tumatango at pumapalakpak. Ngunit may isang tao sa silid na hindi, si Mr. Salcedo, isa sa mga orihinal na miyembro ng board, isang matandang lalaki na kaibigan pa ng yumaong ama ni Elena. Isang katotohanang mas gusto na lang kalimutan ni Rafael. Sa buong presentasyon, si Mr. Salcedo ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Hindi galit, hindi masaya. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila ba may alam itong hindi alam ng iba. Nang matapos ang pulong at nagsitayuan na ang lahat, nanatiling nakaupo si Mr. Salcedo. At habang papalabas si Rafael, nagtama ang kanilang mga mata. Marahan itong umiling, isang halos hindi mapansing kilos, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang malakas na mensahe, isang mensahe ng pagkadismaya, isang mensahe ng babala. Pakiramdam ni Rafael ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang tagumpay na inaakala niyang matatag at solido ay biglang naging marupok. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na yelo at may mga anino sa paligid na naghihintay lang sa kanyang pagbagsak. Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang gawain. Pagod na pagod siya. Bago siya umuwi, pumasok ang kanyang sekretarya na si Ana
May dalang isang huling ulat. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong nito. Napansin marahil ang gusot sa kanyang noo. I'm fine, Ana. What is it? Wala naman po, sir. Narinig ko lang po kasi sa labas. May kumakalat pong chismis sa business circle. Nag-atubili ito, na tila ba natatakot sabihin. What rumor? Iritableng tanong ni Rafael. Huminga ng malalim ang sekretarya. May isang silent big player daw po na biglang namimili ng stocks ng mga kalaban nating kumpanya. Pati na rin po yung mga suppliers natin. Bigla raw may nag-aalok ng mas magandang deal. Walang nakakakilala kung sino. Bigla na lang daw pong sumulpot. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Biglang namimili. Biglang sumulpot. Ang bigla ang pag-atras ni Mr. Artan. Ang mapanuring titig ni Mr. Salcedo. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ang penthouse na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, habang iniisip niya ito, ay tila isa ng hawla. At sa labas ng hawlang iyon, sa dilim, may isang aninong nagmamasid, isang aninong naghihintay. Malayo sa naguguluhang isipan ni Rafael, sa kabilang dulo ng syudad, isa pang pulong ang nagaganap. Ngunit hindi ito puno ng pag-aalinlangan o takot. Ito ay puno ng kapangyarihan. Nakaupo si Elena, o masangkop, si Isabela, sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany sa loob ng main boardroom ng Montoya Holdings Inc. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang bun. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup, sapat lang para bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata. Ang babaeng naroon ay hindi na ang Elena Santos na umiiyak sa isang basag na picture frame. Ito ay si Isabela Montoya, ang nag-iisang tagapagmana na sa wakas ay inako na ang kanyang trono. Sa kanyang harapan ay ang mga pinuno ng iba't ibang dibisyon ng kanilang korporasyon. Mga lalaki at babaeng sanay humawak ng bilyon-bilyong piso, mga taong kayang magpatayo o magpabagsak ng mga industriya. At lahat sila nakikinig sa kanya. Ang Monteverde Towers sa Cebu, ito ang pinakamalaking proyekto ng De Leon Builders sa kasalukuyan. Tama ba? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na naguutos ng respeto. Isang lalaki ang tumango. Opo, ma'am. It's their flagship project. Dito nakasalalay ang kanilang cash flow para sa susunod na 2 taon. Ngumiti si Isabela, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Mr. Chua. Tawag niya sa pinuno ng kanilang steel manufacturing division. Simula bukas, ititigil ninyo ang lahat ng delivery ng structural steel sa Monteverde project site. Nagulat si Mr. Chua. Pero ma'am, tayo po ang exclusive supplier nila. May kontrata po tayo. At sa kontratang yon, mabilis na sagot ni Ben Reyes na nakaupo sa kanan ni Isabela. Mayroong clause na nagsasabing Montoya Holdings reserves the right to suspend deliveries in light of unforeseen market volatility or internal corporate restructuring. Gamitin ninyo yan, Mrs. Lim. Pagpapatuloy ni Isabela, ang tingin niya ngayon ay nakatuon sa isang babaeng namamahala sa kanilang logistics and heavy equipment rental. I want all our cranes, bulldozers, and backhoes pulled out from their site, effective tomorrow morning. Ang rason, kailangan natin sila para sa isang urgent internal project dito sa Luzon. At sa lahat, sabi ni Isabela, ang kanyang tingin ay lumibot sa buong silid. Ang utos na ito ay confidential. Kapag may nagtanong mula sa De Leon Builders, ang tanging isasagot ninyo ay, we are following orders from the top. Walang pangalan, walang paliwanag. Naiintindihan ba? Isang sabay-sabay na, yes ma'am, ang umalingaw-ngaw sa silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Isabela ang bigat at ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Hindi ito paghihiganti. Para sa kanya,
Ito ay hustisya. Ito ang unang hakbang para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Kinabukasan, ang epekto ng kanyang mga utos ay tila isang lindol na yumanig sa buong operasyon ng De Leon Builders and Co. Nasa gitna ng isang masayang almusal, si Rafael at Cassandra sa penthouse nang magsimulang magring ang kanyang telepono. Ito ang kanyang project manager sa Cebu. "Sir, may problema po tayo." Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lahat ng equipment ng Montoya biglang hinahatak palabas ng site. Ayaw din pong mag-deliver ng bakal ng planta nila. Napatayo si Rafael. Ang tinidor na hawak ay bumagsak sa kanyang plato. "Ano? Anong dahilan?" "Wala po, sir. Ang sabi lang, orders from the top." Sinubukan kong tawagan ang mga kontak natin sa Montoya, pero walang sumasagot. Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na ang mga sumunod. Tawag mula sa kanilang finance department na nagsasabing ang isang malaking pautang mula sa isang bangko kung saan malaki ang investment ng Montoya, ay biglang under review. Tawag mula sa kanilang legal team na nagsasabing 3 sa kanilang pinakamahuhusay na abogado ay biglang nag-resign. Ang opisina ni Rafael ay naging isang war room. Ang kanyang mukha ay namumutla habang sinusubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang mga contact. Ngunit lahat sila ay tila naglaho na parang bula. Ang mga taong dati ay nagmamadaling sagutin ang tawag niya ay bigla na lang naging abala o hindi mahanap. "What is happening, Rafa?" Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan na ng takot. "This is not a coincidence. Someone is targeting us. I know." Sigaw pabalik ni Rafael. Hinahagis ang kanyang telepono sa mesa sa sobrang inis. "Pero sino? We've made no new enemies." Sumandal siya sa kanyang upuan, sapo ang kanyang ulo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila gumuho sa harap niya. Pakiramdam niya ay may isang malaking kamay, isang hindi nakikitang kamay, na unti-unting sumasakal sa kanyang kumpanya. Pinipigilan itong huminga at wala siyang kalaban-laban. Sa kanyang opisina sa BGC, pinapanood ni Isabela ang lahat sa pamamagitan ng mga ulat na dumarating sa kanyang email. Bawat ulat ng pagkabigo ni Rafael ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Kalmado siya. Nakalkulan niya ang bawat galaw. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ben. "Phase 1 complete. He's rattled." Isang maliit, kontentong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Oo, gulong-gulo na si Rafael. At sa kanyang pagkagulo, alam niyang gagawa ito ng isang desperadong hakbang. At hinihintay niya iyon. Hinihintay niya ang kanyang susunod na pagkakamali. Sa kabilang dulo ng syudad, si Rafael, na puno ng galit at desperasyon, ay tumingin kay Cassandra. "May isang paraan pa," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ang shares ni Elena. Kung makukuha natin yon, magkakaroon tayo ng sapat na leverage para kumalma ang board at mga bangko. I will call for an emergency board meeting. We will strip her of her shares. Sasabihin kong wala na siya sa tamang pag-iisip. She's emotionally unstable." Iyon na. Ang desperadong hakbang. Ang pagkakamaling hinihintay ni Isabela. Nahulog si Rafael sa kanyang patibong. Ang kumpiyansa ni Cassandra ay unti-unti nang nauubos. Ang mga pangako ni Rafael ng isang buhay na walang problema ay napalitan ng sunod-sunod na krisis. Ang mga pangarap niyang maging reyna ng isang imperyo ay nanganganib na maging abo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na ang problemang kinakaharap nila ay hindi isang ordinaryong pagsubok sa negosyo. Ito ay personal. Habang si Rafael ay abala sa paghahanda para sa kanyang emergency board meeting, naiwan si Cassandra sa penthouse. Hindi siya mapakali. Ang ideya na si Elena, ang babaeng tinuring niyang isang hamak na may bahay, ang may hawak ng mga shares na kailangan nila,
ay isang malaking insulto sa kanya. Bakit ba kasi hindi mo pa nakuha noon? Paulit-ulit niyang tanong kay Rafael. Ang sagot nito ay laging pareho. I thought it was insignificant. Maliit na porsyento lang yon para hindi siya magreklamo. Hindi ko alam na yon ang gagamitin niyang alas. Dahil sa inis at pagkabagot, nagpa siya si Cassandra na halughugin ang mga natitirang gamit ni Elena. Baka sakaling may makita siyang isang bagay, isang bank statement, isang sulat, kahit anong pwedeng gamitin para idiin palalo ang babae sa board meeting. Pumunta siya sa maliit na storage room kung saan itinambak ni Rafael ang lahat ng naiwang gamit ng dating asawa. Mga kahon ng libro, mga lumang album ng litrato, mga damit na hindi nakasya. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy na narra. Mukha itong antiko. Naalala niya ito sa lumang apartment nila noon, laging nakakandado. Sabi ni Elena, mga personal na gamit lang daw niya iyon mula pagkabata. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Nakakandado nga. Kumuha siya ng isang screwdriver at pilit na sinira ang maliit na kandado. Pagbukas niya, isang amoy ng lumang papel at lavender ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na inaasahan niya. Mga lumang diary, mga sulat mula sa mga kaibigan, mga report card mula sa eskwelahan. Nagsimula siyang maghalungkat. Una ay may pangungutya pa sa kanyang mukha. Pathetic! Bulong niya sa sarili habang binabasa ang isang entry sa diary ni Elena tungkol sa unang pagkikita nila ni Rafael. Ngunit habang papalalim siya sa baul, isang maliit at nakatuping sobre ang nakuha ng kanyang pansin. Mas luma ito kaysa sa ibang mga sulat. Ang papel ay bahagyang naninilaw na. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang litrato. Hindi ito isang ordinaryong litrato. Ito ay isang formal na larawan, tila kuha sa isang malaking mansyon. May isang batang babae, mga 16 na taong gulang, na nakangiti sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang batang babae ay may mahabang itim na buhok, may suot na simpleng puting bestida, at ang kanyang mga mata. Pamilyar ang mga matang iyon. Mga mata ni Elena. Ngunit ang nangiti niya ay iba, puno ng buhay at kumpiyansa. Isang bagay na hindi kailanman nakita ni Cassandra sa Elena na kilala niya. Subalit, hindi ang batang babae ang nagpatigil sa paghinga ni Cassandra. Ito ay ang mata ng lalaking katabi niya. Nakasuot ito ng barong, may makapal na bigote, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng hindi matatawarang kapangyarihan at yaman. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang lahat sa mundo ng negosyo sa Pilipinas ay kilala ang mukhang iyon, kahit pa ilang taon na itong pumanaw. Si Don Alejandro Montoya, ang nag-iisang patriarch ng Montoya Holdings, Inc., isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tao sa buong Asya. Nagmamadaling binaliktad ni Cassandra ang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Sa likod, mayroong isang sulat kamay, isinulat sa eleganteng cursive. To my dearest daughter, Isabella, always remember that you are capable of amazing things. Love, Papa. Isabella, Papa. Ang mga salita ay tila mga dagitab na gumapang sa buong katawan ni Cassandra. Si Elena Santos, ang ulila, ang simpleng may bahay, ay anak ni Don Alejandro Montoya? Imposible. Isa itong masamang biro. Marahil ay malayong kamag-anak lang o isang ampon. Ngunit habang tinititigan niyang muli ang litrato, ang paraan ng pagkakaakbay ng Don sa batang babae, ang pagmamahal sa mga mata nito, ang pagkakahawig ng kanilang mga ngiti, isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang sikmura. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-atras ng mga kasosyo, ang mga utos mula sa taas, ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na biglang bumagsak sa kanila. Hindi ito isang ordinaryong paghihiganti ng isang iniwang asawa.
Ito ay ang galit ng isang imperyo. Ang babaeng pinalayas nila sa sarili niyang bahay, ang babaeng plano nilang sirain at alisan ng lahat ay hindi isang ordinaryong babae. Ang pangalan niya ay hindi Elena. Ang pangalan niya ay Isabela Montoya. At ang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pinagsama-samang yaman at impluensya ni Rafael. Natumba si Cassandra sa sahig, hawak-hawak pa rin ang litrato. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng purong takot. Ang kanyang ambisyon ay naging isang bangungot. Napagtanto niya na ang ahas na tinutukoy niya ay hindi si Elena. Ang ahas ay sila. At hindi nila namalayan na ang tinutuklaw nila ay isang leyon. Nanginginig siyang tumayo, dala-dala ang litrato, at tumakbo palabas ng silid. Kailangan niyang sabihin kay Rafael. Kailangan nilang itigil ang board meeting. Kailangan nilang tumakas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na huli na ang lahat. Sinimulan nila ang isang giyera na wala silang kakayahang ipanalo. Ang babaeng tinawag niyang pathetic at manang ay hindi pala isang simpleng kalaban. Siya pala ang mismong laro, ang may-ari ng buong chessboard. At sila ay mga pawn lamang na malapit ng matanggal sa laro. Parang isang buhawi si Cassandra nang pumasok ito sa home office ni Rafael. Nagkalat ang mga dokumento sa mesa at si Rafael ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pilit niyang pinaninindigan. I don't care about the risks. Just make it happen. Sigaw niya sa kausap bago ibagsak ang telepono. Napansin niya si Cassandra na nakatayo sa may pinto, namumutla at nanginginig. What's wrong with you? Para kang nakakita ng multo. Iritableng sabi ni Rafael. Ang stress ng mga nakaraang araw ay nag-iwan sa kanya na mainitin ang ulo at walang pasensya. Hindi sumagot si Cassandra. Dahan-dahan itong lumapit at nanginginig na inilapag ang litrato sa ibabaw ng mga papeles ni Rafael. Sino to, Rafa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulongo. Tiningnan ni Rafael ang litrato. That's Elena? Nung bata pa siya. At, teka, natigilan siya. That's Don Alejandro Montoya. Paano? Paano siya nagkaroon ng litrato? Kasama yan. Basahin mo ang likod. Utos ni Cassandra. Kinuha ni Rafael ang litrato. Binaliktad niya ito. Ang mga mata niya ay paulit-ulit na binasa ang mga nakasulat. To my dearest daughter, Isabella. Love, Papa. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang kanyang isipan, na sanay na sa pagtanggi sa mga katotohanang hindi niya gusto, ay agad na gumawa ng isang depensa. Coincidence! Mabilis niyang sabi, kahit ang sarili niya ay hindi kumbinsido. Baka ampon, baka inaanak, o baka peke to. Elena is an orphan from a simple family. Iyon ang kwento niya. Iyon ang alam ko sa loob ng 10 taon. Ngunit habang sinasabi niya ito, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mag-ugnay sa kanyang isipan. Ang biglaang yaman, ang mga koneksyon na hindi niya maipaliwanag, ang pagiging pribado ni Elena tungkol sa kanyang pamilya. Rafa, are you insane? Sigaw ni Cassandra. Ang takot nito ay nagiging galit. Tingnan mo ang paligid natin. Ang kumpanya natin ay bumabagsak at hindi natin alam kung bakit. Hindi ba pumasok sa isip mo na baka konektado ang lahat ng ito? Na ang babaeng tinuring nating basura ay may hawak palang alas na mas matindi pa sa barahan ng hari? Tumigil ka! Sigaw pabalik ni Rafael, ibinabato ang litrato sa mesa. Ang ideya na si Elena, ang kanyang tahimik at sunod-sunurang Elena, ay mas makapangyarihan sa kanya ay isang insulto na hindi kayang tanggapin ng kanyang ego. Kahit pa totoo yan, anong magagawa niya? For 10 years, she hid. For 10 years, she acted like a nobody. Why would she suddenly change now? Dahil lang iniwan ko siya? She doesn't have the guts. Ngunit alam ni Rafael
na nagsisinungaling siya sa sarili niya. Ang mga pangyayari ay hindi kasinungalingan. Ang pag-atake sa kanilang negosyo ay totoo at mabagsik dahil sa takot na mawala ang lahat at dahil sa galit na baka totoo ang sinasabi ni Cassandra. Gumawa si Rafael ng isang desperadong desisyon. Kung ang kalaban ay gumagamit ng kapangyarihan, kailangan niyang gumamit ng paninira. Kung hindi niya kayang talunin si Elena sa pera, tatalunin niya ito sa kahihiyan. May alas pa ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa isang mapanganib na determinasyon. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, then let's play dirty. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang burner phone na ginagamit niya para sa mga espesyal na transaksyon. Ito ang numero ng isang private investigator na may kaduda-dudang reputasyon. Isang taong kayang gumawa ng kahit anong ipagawa mo, basta't tama ang bayad. I need a job done, fast, sabi ni Rafael sa kabilang linya. I need evidence. I need you to create evidence. Kailangan kong patunayan na ang dating asawa ko, ay may ibang lalaki. Naninanakawan niya ang sarili naming kumpanya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang isang magaspang na boses. That's a tall order, Mr. De Leon, and a very expensive one. Kailangan ng mga litrato, mga peking bank statement, mga peking email. I don't care about the cost. Putol ni Rafael. I want it done by tomorrow morning. I need something to present at a board meeting. Something that will destroy her reputation completely. Something that will make her look like a crazy, vindictive, and cheating wife para walang sino man ang papanig sa kanya. Consider it done, sagot ng lalaki. Pagkababa ng telepono, humarap si Rafael kay Cassandra. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalinlangan. Rafa, sigurado ka ba dyan? Baka lalo lang tayong mabaon. Ito na ang huling barahan natin, Cassie, sabi ni Rafael. Sinisikap na kumbinsihin ang sarili niya higit kanino man. We expose her as a fraud, a cheater. We paint her as unstall. The board will have no choice but to side with me. Ibibigay nila sa akin ang shares niya. At kapag nangyari yon, tapos na ang laro. Mananalo tayo. Tiningnan niya ang mga dokumentong inihanda niya para sa pulong. Ang kanyang plano ay perpekto na sa kanyang isipan. Gamit ang mga pekeng ebidensya, ipipinta niya si Elena bilang isang halimaw. At siya, si Rafael De Leon, ang magiging biktima, ang mabait na asawang pinagtaksilan at sinubukang sirain. Umupo siya sa kanyang computer at nagsimulang mag-type ng isang email. Ang subject line, Urgent Meeting, The Removal of Elena Santos. Ipinadala niya ito sa lahat ng miyembro ng Board of Directors. Sa ilalim ng email, naglagay siya ng isang maikling mensahe, confidential files with supporting evidence to be presented during the meeting. Habang pinipindot niya ang send button, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na, ang huling suntok, ang knockout punch. Hindi niya alam na ang suntok na kanyang inihahanda ay hindi para sa kanyang kalaban. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang linggo nang nakatira si Elena sa isang marangyang service suite sa BGC na pag-aari ng Montoya Holdings. Hindi ito ang penthouse na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming taon. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay kanya. Walang mga alaala ni Rafael, walang mga multo ng pagtataksil. Nakatayo siya sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa at pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali ng Makati. Mula rito, natatanaw niya ang mismong gusali, kung nasaan ang De Leon Builders & Co., kung nasaan ang penthouse na dati niyang inuuwian. Dati, ang tanawing iyon
ay nagdudulot sa kanya ng pagmamalaki. Ngayon, isa na lang itong paalala ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Sa mga nakaraang araw, habang si Rafael ay nagkakagulo, si Elena naman ay abala sa muling pagtuklas sa kanyang sarili. Sa tulong ni Ben, inaral niyang muli ang mga pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Binasa niya ang bawat ulat, bawat financial statement, bawat kontrata. Ang talinong matagal niyang itinago sa likod ng pagiging isang simpleng may bahay ay unti-unting lumalabas, mas matalas at mas mapanganib kaysa dati. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang email mula kay Ben. Ang subject, FDUDU Urgent Meeting, The Removal of Elena Santos. Binuksan niya ito. Kalmado niyang binasa ang maikling mensahe ni Rafael sa Board of Directors. Napangiti siya ng mapait. The removal of Elena Santos. Parang isang sakit na kailangang tanggalin. Ganoon na pala ang tingin sa kanya ng lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang suite. Pumasok si Ben. Ang mukha nito ay seryoso. May dala itong isang manipis na folder. Nakita mo na ang email, sabi ni Ben, hindi isang tanong. Oo, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado. He's making his move. Hindi lang yan, sabi ni Ben, at inilapag ang folder sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato. Mga litratong malinaw na peke. Isang babaeng kamukha ni Elena, nakayakap sa isang lalaking hindi niya kilala. Mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal mula sa account ng kumpanya na inilipat sa isang personal na account sa ilalim ng pangalang E. Santos. My God! Bulong ni Elena. Hindi sa gulat, kundi sa pagkadismaya. Hindi ko akalain na bababa siya ng ganito. Tiningnan ni Ben si Elena. Nag-aalala. Bella, this is serious. Kahit peke ang mga ito, sa mata ng publiko, sa mata ng board na walang alam, this could destroy you. Pwede nating ipagpaliban ang meeting. We can sue him for libel bago pa man. Huwag! Putol ni Elena. Kinuha niya ang mga litrato at tinitigan ang mga ito. Ang babae sa larawan ay mukhangang siya. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Walang emosyon. Isang manika lamang. Hayaan mo siya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting malamig at puno ng determinasyon. Nagulat si Ben sa reaksyon niya. Inaasahan niya ang mga luha, ang galit, ang takot. Ngunit ang nakita niya ay isang kapayapaan, isang katatagan na hindi niya pa nakikita kay Elena noon. All this time, Ben, sabi ni Elena, ibinabalik ang mga pekeng ebidensya sa folder. I kept asking myself, bakit? Bakit niya ginawa to sa akin? Ngayon, alam ko na. It wasn't about me. It was never about me. It was about him. Ang kanyang insecurities, ang kanyang takot na hindi siya sapat. Kaya kailangan niyang sirain ang iba para iangat ang sarili niya. Tumayo siya at muling lumapit sa balkonahe. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula nang kumislap na parang mga bituin sa lupa. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang mapurol na kirot sa kanyang puso. Ngunit hindi na nito kayang kontrolin ang kanyang pagkatao. Ito ang sandaling tinatawag na all is lost. Sa mata ni Rafael, bukas ay ang kanyang katapusan. Bukas, siya ay sisirain, dudurugin, at tatanggalan ng lahat. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Elena na hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Humarap siyang muli kay Ben. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang kasinungalingan. Ang babaeng mahina at umiiyak sa dilim ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay si Isabela Montoya, handa nang bawiin
ang nararapat sa kanya. Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bukas, sa harap ng lahat ng taong gusto niyang paniwalain, malalaman niya kung sino talaga ang kinakalaban niya. Ang conference room ng De Leon Builders & Co. ay puno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang board of directors. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pag-aalala, kuryosidad, at pagdududa. Sa dulo ng mesa nakatayo si Rafael De Leon. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa na tila ba isa siyang general na mangunguna sa isang sigurado ng panalong laban. Sa kanyang tabi, bahagyang nasa likuran ay si Cassandra, nakasuot ng isang pulang damit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng suporta at pag-aalala. Sa kabilang dulo ng mesa, mag-isang nakaupo si Elena. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Tahimik lang siya. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malalim na lawa sa gitna ng isang paparating na bagyo. Isang katahimikang ipinagkamali ni Rafael bilang takot at pagkatalo. Mga Ginoo, mga ginang, panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Pinatawag ko ang kagyat na pulong na ito dahil sa isang napakasensitibong bagay. Isang bagay na hindi lang nakakaapekto sa kumpanyang ito, kundi pati na rin sa integridad ng pangalang De Leon. Ikinumpas niya ang kamay at ang projector ay naglabas ng isang imahe sa malaking screen. Ang pekeng litrato ni Elena na may kasamang ibang lalaki. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati. Naging mabuti akong asawa kay Elena. Ibinigay ko ang lahat, ngunit lingid sa aking kaalaman, sa likod ng aking mga sakripisyo ay isang pagtataksil. Sunod-sunod niyang ipinakita ang mga pekeng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga email. Bawat isa ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng hindi lang taksil, kundi isang magnanakaw na nagnanais sirain ang kumpanyang itinayo ng kanyang asawa. Dahil sa kanyang emotional instability at mga kaduda-dudang gawain, deklara ni Rafael, wala na siyang karapatang manatili bilang shareholder ng kumpanyang ito. Para protektahan ang ating mga interes, hinihiling ko sa board na aprubahan ang sapilitang paglipat ng kanyang shares sa pangalan ng kumpanya na aking pamamahalaan. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang bigat ng ebidensya, kahit peke, ay mahirap baliwalain. Si Mr. Salcedo, ang matandang kaibigan ng mga Montoya, ay nakatitig lang kay Elena. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Tumingin si Rafael kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Elena, para mapadali ang lahat, para hindi na lumaki pa ang eskandalong ito, pumirma ka na lang. Isang staff ang lumapit kay Elena at naglapag ng isang folder sa kanyang harapan. Ang huling dokumento, ang papel na mag-aalis sa kanya ng lahat. Itinulak ni Rafael ang folder palapit sa kanya. Pirmahan mo na. Hindi gumalaw si Elena. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Rafael, hindi ng galit o sakit, kundi ng awa. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nabasag. Bumukas ang pinto ng conference room, lahat ng mata ay napalingon doon. Pumasok si Attorney Benigno Reyes, hindi nag-iisa. Kasunod niya ay 5 tao na nakasuot ng mga mamahaling business suit, mga mukhang kilala ng lahat ng nasa silid. Sila ang Executive Committee ng Montoya Holdings, Inca ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng korporasyon sa bansa. Napatayo si Rafael, ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. Attorney Reyes, anong ginagawa ninyo rito? This is a private meeting. Hindi na ngayon. Malamig na sagot ni Ben. This meeting, Mr. De Leon, is illegal.
dahil hindi mo inimbitahan ang tunay na may-ari at ang chairman of the board ng kumpanyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naguguluhan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Ngumiti si Ben. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aming chairman. Sa harap ng lahat, dahan-dahang tumayo si Elena. Ang babaeng nakayuko kanina ay biglang tumuwid. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang kanyang aura ay napalitan ng isang kapangyarihang hindi pa nakikita ni Rafael kailanman. Lumapit siya sa projector at kinuha ang remote. Pinatay niya ang imahe ng pekeng litrato. Humarap siya sa board. Mga ginoo, mga ginang, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na ang mahinang boses ni Elena Santos. Ito ay ang boses na sanay mag-utos, ang boses ni Isabela Montoya. Patawad sa naging palabas. My name is Isabela Elena Montoya, the only daughter of the late Don Alejandro Montoya and the majority shareholder and true owner of this company you call De Leon Builders. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng silid. Si Cassandra ay napahawak sa braso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Si Rafael ay nakatitig lang, hindi makapaniwala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Kalmadong kinuha ni Isabela ang mga pekeng ebidensya at pinunit ang mga ito sa gitna. Ang lahat ng ito ay basura. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga patalim. Akala mo matalino ka, Rafa, pero ang hindi mo alam, habang abala ka sa paggawa ng mga kasinungalingan, ako ay abala sa paghahanda ng katotohanan. Ikinumpas niya ang kamay kay Ben. May inilabas si Ben na isa pang folder, ang manipis na folder na ibinigay nito kay Elena noon. Dinala ito ni Ben at inilapag sa harap ni Rafael. Hindi ito divorce papers, Rafa. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ito ang paglipat mo ng lahat ng natitira mong shares, yung kakarampot na ibinigay ko sa'yo para maramdaman mong may pag-aari ka sa pangalan ko. Bilang bayad pinsala sa lahat ng ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. You can't do this. Oh, I can, sagot ni Isabela. At gagawin ko. May dalawa kang pagpipilian. Pirmahan mo yan at umalis ng tahimik o haharapin mo ang kasong estafa, perjury at corporate fraud na ihahain ng Montoya Holdings laban sa'yo. At maniwala ka sa akin, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tumingin siya kay Cassandra. Kasama siya. Si Rafael ay napatingin sa mga mukha ng board of directors. Ang paghanga ay napalitan ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Cassandra na dahan-dahang bumibitaw sa kanya na tila ba isa siyang nakakahawang sakit. At tumingin siya kay Isabela, ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng tinapakan niya, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang kanyang buong mundo sa mga palad nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang ballpen. Pirmahan mo. Utos ni Isabela. At sa ilalim ng matalas na titig ng babaeng minsan niyang sinira, si Rafael de Leon ay pumirma sa kanyang sariling hatol. Oh! Matapos pirmahan ang dokumento, tila ba may isang malakas na hangin ang humigop sa lahat ng lakas ni Rafael. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang lalaking pumasok sa silid na yon bilang isang hari ay isa ng ngayong pulubi sa harap ng tunay na reyna. Tapos na tayo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang bahid ng tagumpay. Tanging isang malamig na pagtatapos. Hindi niya natinapunan ng tingin si Rafael. Humarap siya sa board. Mga ginoo, mga ginang, magkakaroon tayo ng opisyal na pulong bukas ng umaga para pag-usapan ang bagong direksyon ng Montoya Construction. Ang pagpapalit ng pangalan ay tila isang huling sampal sa mukha ni Rafael. Ang pangalang De Leon,
Ang pangalang pinaghirapan niyang itayo sa kasinungalingan ay binura na parang isang pagkakamali. Pumasok ang mga abogado ng Montoya Holdings. Kinausap nila si Rafael at Cassandra. Ipinapaliwanag ang mga kasong kriminal na maaari pa nilang harapin kung gagawa sila ng anumang gulo. Corporate fraud, forgery, perjury, ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Rafael sa kanyang kinasasadlakan. 2 security guard na nakasuot ng barong ang marahang lumapit sa kanya. "Sir, kailangan na po ninyong umalis," sabi ng isa, magalang ngunit matatag. Hindi siya makagalaw. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang mesang pinamunuan niya sa loob ng maraming taon, ang mga bintanang tanawang syudad na akala niya ay sa kanya. Lahat ay hindi na kanya. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Ang mga miyembro ng board ay umiiwas ng tingin na tila ba siya ay isang nakakahawang sakit. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya, umaasa sa isang huling sulyap mula kay Isabela. Ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Abala na itong kausapin si Ben at ang iba pang miyembro ng executive committee. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Si Rafael ay isa na lamang talata sa isang kabanatang isinara na niya. Habang naglalakad siya palabas ng conference room sa malawak na lobby ng opisina, ang eksena ay mas lalong nakakahiya. Ang mga empleyado, ang mga taong dating humahanga at natatakot sa kanya ay nagbubulungan habang siya ay dumaraan. Escorted ng 2 security guard, ang kanilang mga tingin ay puno ng awa at pangungutya. Sa gitna ng lobby, nakita niya si Cassandra. Hindi na ito ang babaeng puno ng kumpiyansa. Kausap ito ng 2 unipormadong pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang mga luha niya ay hindi para sa kalagayan nila. Ito ay mga luha ng galit. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Cassandra nang makita si Rafael, itinuturo siya na parang isang kriminal. "Sinunod ko lang ang utos niya. Biktima lang din ako. He manipulated me." "Cassandra, shut up!" Sigaw ni Rafael, ngunit huli na. Ang babaeng pinili niya. Ang babaeng ipinalit niya sa lahat. Ang unang tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang pagbagsak. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa lang palang alyansang nakabase sa kasakiman. At ngayong wala nang makukuha, ang alyansa ay tapos na. Hindi na siya lumaban. Hinayaan na lang niya ang mga guard na ihatid siya hanggang sa elevator. Habang bumababa ang elevator, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mamahaling suit, ang Rolex sa kanyang pulso, lahat ay mga simbolo ng isang tagumpay na hindi naman pala talaga sa kanya. Hinubad niya ang relos at ibinulsa. Tila ba sinusubukan niyang hubarin ang pagkataong hindi naman pala para sa kanya. Paglabas niya sa ground floor ng gusaling ipinangalan niya sa sarili, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Tumama sa kanyang mukha ang mainit na hangin ng Maynila. Ang ingay ng trapiko ay nakabibingi. Walang sumalubong sa kanyang driver. Walang kotseng naghihintay. Wala na. Nagsimula siyang maglakad nang walang patutunguhan sa mga abalang kalsada ng Makati. Dinaanan niya ang mga mamahaling restaurant kung saan sila kumakain ni Elena. Dinaanan niya ang mga parke kung saan sila namamasyal. Ang bawat sulok ng syudad ay may dalang alaala ng babaeng isinantabi niya. Ngayon niya lang napagtanto, ang tinapakan niya ay hindi lang ang asawa niya. Ang tinapakan niya ay ang mismong pundasyon na nagpatayo sa kanya. At ngayong wala na ang pundasyong yon, gumuho siya. Gabi na nang makarating siya sa isang maliit na hotel. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, umupo siya sa gilid ng kama. Sa katahimikan, narinig niya ang kanyang sarili. Ang boses ng pagsisisi. Isang sobre ang idinulas sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Galing sa isang messenger service, binuksan niya. Sa loob ay walang sulat. Walang salita ng galit o panunumbat. Isang bagay lang ang nandoon. Ang luma nilang singsing pangkasal.
Ang singsing na ibinenta ni Rafael noon para pandagdag sa kanilang puhunan at palihim palang tinubos ni Elena. Kasama ng singsing ay isang maliit na piraso ng papel. May nakasulat ditong 4 na salita sa sulat kamay ni Elena. Sana mahanap mo ang sarili mo. Napahawak si Rafael sa singsing at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang aroganteng si Rafael de Leon, ang taong akala ay kaya niyang bilhin ang lahat, ay napahagulhol na parang isang batang nawawala. Umiyak siya hindi dahil sa nawalang pera o kapangyarihan. Umiyak siya para sa isang bagay na hindi na niya maibabalik pa. Ang pagmamahal ng isang babaeng ibinigay ang lahat, na hiningi lang ay katapatan bilang kapalit. Lumipas ang 6 na buwan, ang pangalang De Leon Builders & Co. ay isa na lamang alaala sa mundo ng konstruksyon. Sa lugar nito, isang bagong pangalan ang mabilis na gumawa ng marka. Montoya Construction. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabela Montoya, ang kumpanya ay hindi lang bumangon, ito ay lumipad. Ang dating opisina ni Rafael ay halos hindi na makilala. Ang madilim na kahoy ay napalitan ng salamin at puting pader. Ang mabibigat na kurtina ay pinalitan ng mga bintanang walang harang na hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Sa gitna ng opisina, sa likod ng isang modernong mesa, nakaupo si Isabela. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng pananaw. The proposal for the solar farm in Batangas is good, but it's not ambitious enough, sabi niya sa kanyang team sa isang pulong-aw. I don't just want to build a farm. I want to create the largest sustainable energy hub in the region. Think bigger. I'll give you until Friday. Ang kanyang mga salita ay hindi isang suhestiyon. Ito ay isang hamon. At ang kanyang mga empleyado, na inspirasyon ng kanyang liderato, ay tumango ng may determinasyon. Pagkatapos ng pulong, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Tinitingnan ang mga blueprint sa kanyang mesa. Marami ang nagbago. Si Rafael, matapos harapin ang ilang mga kaso, ay pumayag sa isang settlement. Nawala ang lahat ng kanyang yaman. At ayon sa huling balita, bumalik ito sa kanyang probinsya para magsimulang muli, malayo sa kislap at tukso ng syudad. Si Cassandra naman ay mabilis na naglaho matapos ang iskandalo, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob mismo ni Isabela. Ang sakit ng nakaraan ay nandoon pa rin. Isang peklat na marahil ay hindi na tuluyang maghihilom, ngunit hindi na ito isang sugat na nagdudulot ng pighati. Isa na itong paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan at ng kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Natigil ang kanyang pag-iisip nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am Isabela, may bisita po kayo. Isang babae ang pumasok. Siya si Attorney Lorna Santos, ang pinuno ng isang non-profit organization na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic at emotional abuse. Isa ito sa mga organisasyong palihim na tinutulungan ng Montoya Holdings sa ilalim ng direksyon ni Isabela. Isabela, I just wanted to personally thank you, sabi ng abogada. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Dahil sa donasyon ng kumpanya ninyo, nakapagbukas kami ng isang bagong shelter sa Quezon City. Maraming buhay ang mababago dahil sa'yo. Trabaho lang po yun, sagot ni Isabela. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagtulong sa iba, natagpuan niya ang isang mas malalim na kahulugan sa kanyang tagumpay. Ang pagbangon niya ay hindi lang para sa sarili niya. Ito ay para maging isang ilaw para sa iba na nasa dilim. Pagkaalis ng kanyang bisita, pumasok naman si Ben. May dalang 2 tasa ng kape. Mukhang maganda ang araw ng ating chairman, biro nito. It's a productive day, sagot ni Isabela, tinatanggap ang kape. Speaking of productive, sabi ni Ben, tumawag ang legal team. The settlement with Rafael is finalized.
Tapos na talaga ang lahat. You are officially and completely free. Tumango si Isabella. Isang bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na. May isa pa pala, sabi ni Ben. May mapaglarong ngiti. May nagpadala sa'yo nito. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Walang granding palamuti. Simple lang at elegante. Mayroon itong maliit na card. Binuksan ito ni Isabella. Thank you for the wonderful meeting. Looking forward to working with you and building something great together. Architect David. Si Architect David ay isang bagong kasosyo sa negosyo, isang binatang arkitekto na kilala sa kanyang mga innovative at eco-friendly na disenyo. Sa mga pulong nila, hindi maikakaila ang paghanga sa mga mata ni David. Isang paghanga hindi lang sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang talino at paninindigan. Ngumiti si Isabella. Hindi ito isang nangiting pilit o isang nangiting malungkot. Ito ay isang tunay na ngiti na nagmula sa isang pusong unti-unti nang naghihilom at muling natututong magtiwala. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Walang pangako, walang kasiguraduhan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa kung anong hindi niya alam. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya ang syudad. Isang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagbagsak at ngayon ay saksi sa kanyang muling pagtindig. Ang pag-ibig na pagtanto niya ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong bubuuin ka, hindi sisirain. At ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-asa sa iba, kundi sa pagbuo ng sarili mong mundo, sa sarili mong mga kamay. Hawak ang mga bulaklak, tumanaw siya sa hinaharap, handa na para sa bagong simula. Ang kwento ni Elena Santos, na kilala rin bilang Isabella Montoya, ay paalala na ang kabutihan ay maaaring abusuhin, ngunit hindi kailanman dapat maliitin. Sa likod ng imahe ng isang simpleng may bahay ay isang babaeng nagsakripisyo ng lahat, pangalan, kapangyarihan, at pagkakakilanlan para itaguyod ang lalaking minahal niya. Ngunit nang manaig ang kasakiman at pagtataksil, dumating ang araw ng pagbubunyag. Sa silid pulong kung saan inakala ni Rafael na siya ang hari, doon niya natikman ang bigat ng sariling kasalanan. Ang babaeng itinuring niyang mahina, ang siyang may hawak ng lahat. Sa isang tahimik ngunit matalinong hakbang, ibinalik ni Elena ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi ng katotohanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, ang masama ay may hangganan, at ang mabuti, kahit masaktan, ay may gantimpala. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elena, patatawarin mo ba ang pagtataksil o pipiliin mong igalang ang sarili at magsimulang muli? Kumusta ka ngayon, kaibigan? May pinagdaraanan ka rin bang pagsubok? Naway magsilbing lakas ang kwentong ito sa'yo. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Nakikinig kami at mahalaga ka rito.